ng bangka, MBZ and Lumido po. And then ito po yung seat number niyo. Paano na lang po yung ibang passenger? So nakabili ka na ng plane ticket papuntang Boracay, pero clueless ka pa rin ba kung paano ka pupunta sa hotel mo? Na para bang gusto mo na lang mag-book ng package na all-in na? Wag! Watch this video till the end for the top 5 travel hacks when visiting Boracay. Here's tip number 1. Mag-tricycle. Kung konti lang naman yung dala nyo, and couple or small barkada lang kayo, mas okay mag-tricycle kaysa mag-book ng van. 150 lang binayaran namin dito, dalawa na kami. Paglabas nyo kasi ng airport, puro mga vans na yung sasalubong sa inyo, pero lakad lang kayo ng konti dun sa may bandang unahan. Nandun na sina kuyang tricycle drivers. Ayan na, papunta na tayo sa Jetty Port. Sobrang bilis lang ng biyahe, hindi nyo mamamalaya nasa Boracay Island na kayo. So pagtawid nyo kasi doon sa mismong isla na ng Boracay, maraming sasalubong sa inyo ron at mag-aalok ng mga e-vehicle transport. So hahanapin nyo doon yung public e-transport nila at sabihin nyo na regular lang kayo para 25 pesos lang per head ang pamasahe. Hanggang Bimol na yan. At syempre kapag ka naman gagala na kayo sa Boracay, lagi nyo na lang ding sasabihin na regular lang, wag yung mga special para makamura. At yan, 200 lang gagastusin nyo, nasa Bimol na kayo. Pero baka iniisip nyo, paano naman yung sa bangka? Kaya naman here's my tip number 2, gumamit ng Let's Go Boracay. So ano nga ba yung Let's Go Boracay? At anong pinagkaiba nito sa Boracay iPass? Bali parehas lang naman nilang ginagawang convenient yung travel natin papunta sa Boracay. So let's break down yung pagkakaiba ng dalawa. So let's start with Boracay iPass. Yan, so isearch nyo lang sa Google yung Boracay iPass at i-click yung unang link. So pagkadating nyo dun sa pinaka-website niya, nag-o-offer na kagad sila ng airport to hotel transfer services, may economy, may premium na ino-offer, pero i-ex natin yan, di natin i-avail yan. So let's start by clicking the tourist registration button dito sa gilid. And may terms and privacy statement sila, so click lang yung I agree, and magre-loading lang yan. Isa-isahin nating ilalagay yung ating mga details. Ilan yung guest, round trip ba, kailan yung arrival date and departure date. Then, select nyo rin kung saan kayo nakabook ng accommodation. Yan, so search, pwede nating i-search. And, ilang rooms yung nakabook sa inyo. And purpose, so select nyo lang kung anong purpose ng travel. And then, mode of transport, lagay nyo air. And lagay nyo rin yung airport. Lagay nyo lang dito yung inyong valid email address. So kapag ka-kompleto na yan, just click the submit button. And automatic na rin papasok dyan yung one-time password and just click the submit button again. Once na-confirm na yung inyong email address, just continue with the Boracay iPass travel registration. So makikita nyo na dyan yung details na mga nilagay nyo kanina and papapiliin na kayo ng iPass services na kailangan nyo. So, mandatory dito yung port terminal fee and environmental fee. Naka-check na rin dyan yung boat transport service and land transport service. So, pwede nyo namang alisin yung check dyan. Pero for this time, let's check the boat transport service. And pipiliin natin yung public ferry na mas mura at 100 lang per head. At automatic nang mag-update yung ating total na babayaran. So, kita nyo dito sa gilid, 970 pesos na yung total nung dalawa. Kaya lang kung mapapansin nyo, wala pang laman yung environmental fee. So, i-click natin yung next button. And confirm. And dyan na ngayon ihingin yung detalye ng bawat guest. So, gagawin nyo to sa bawat isang guest na nakabook. And kung may kasama naman kayo na person with disabilities, pwede nyo namang i-check itong PWD para maka-avail tayo ng discount. And if may kasama naman kayong senior, magpa-prompt din siya kung may senior citizen ID pa para maka-avail din ng discount. Kailangan nyo lang i-upload dito yung kopya ng senior citizen's ID. At kapag ka naman okay na, mag-update na yung price natin and magre-reflect na yung mga discounts. And then just click the next button and dadalhin na kayo doon sa payment options. And ayan, maraming choices no kung paano natin babayaran. So pili lang kayo kung alin yung swak sa inyo.
Ano naman yung Let's Go Boracay? Basically, parehas lang naman sila with iPass, pero mas recommended ko to, and here's why. So hanapin nyo lang ulit siya sa Google, and then lalabas itong Let's Go Boracay na website, and yan, de-declare nyo lang na I am a tourist. Then, yan, may instructions na magpapakita sa inyo, and then may data privacy statement. Click nyo lang yung I understand and agree. So, kagaya nung sa iPass kanina, hihingin lang din dito yung mga basic information ng travel nyo. Pero ang kagandahan nitong Let's Go Boracay, pwede nyo lang gamitin yung cellphone nyo para picturean yung sarili nyong passport, and siya na yung mag-i-input ng personal information. O diba, high-tech na. But for this video, mas pinili kong ako mismo yung mag-input ng details para sure na tama. And then kagaya kanina, i-declare nyo lang din yung birthday nyo. And kapag ka senior, nagbibigay din sila ng discount. Pero ang kinaibahan dito sa Let's Go Boracay, may mga additional questions kagaya nitong places visited before Boracay and destination after Boracay. Pero mga optionals lang naman yan. Parang survey lang ito ni Let's Go Boracay. So kapag okay na, just hit save. And then saka naman ngayon lalabas yung option to add more passengers. And kapag kakompleto na lahat ng passengers, just click the submit button para makita nyo na yung inyong total. And makikita nyo dito, yung naging total ng 2 persons is only 1,240 pesos. That's the main reason kung bakit mas preferred namin itong Let's Go Boracay. Compared sa Boracay iPass, mas mura lang siya ng slight. And ang kagandahan din dito sa Let's Go Boracay is once nabayaran nyo na to, mabibigyan na kayo ng isang QR code lang for all the passengers. Unlike sa iPass na kanya-kanya pa kayo ng QR code, dito sa Let's Go, 1 QR code lang for all passengers na yon. So ang kagandahan kapag meron na kayong QR code, hindi na kayo pipila dun sa loob. Kumbaga may mag-a-assist na sa inyo hanggang dun sa dulo. At bibigyan na lang kayo ng number doon sa bangka. O diba, super convenient na. Kaya ang sunod nyo na lang po problemahin, yung hotel na pag-i-stayan nyo. Kaya naman ang aking tip number 3, mamili ng hotel depende sa kung ano yung pangangailangan nyo. Meron lang tayong dalawang considerations dyan. Una is yung budget, and pangalawa, yung location. So kapag namimili kami ng hotel, usually sa Klook or sa Agoda kami tumitingin. And in this video, binook namin itong Mandarin Bay Resort and Spa via Klook. And masasabi kong sulit talaga yung Mandarin experience. Kaya naman tara, itutur ko kayo dito sa Mandarin Bay Resort and Spa. O diba, may pa-welcome banner pa sila. Kala mo naman talaga artista. Tapos may pa-cake. And napakaganda ng rooms. And kita mo na dito yung pool. Ito lang naman yung pinakamahabang pool dito sa Boracay Island. Eh diba may tinatawag na lumot season dito sa Boracay. So kapag ka malumot sa dagat, pwede pa kayong mag-swimming dito sa swimming pool. So itong Mandarin Bay Resort and Spa, nasa harap siya ng Station 2. Tara, libutin muna natin yung loob nitong Mandarin Bay. Wow! So pagkarating nyo dito sa hotel, ito yung lobby nila. Bibigyan kayo ng welcome drinks and may bimpong malamig pa. And perfect na perfect yan for hot summer afternoons. And like most hotels dito sa Boracay, nagpapahiram din sila ng beach towel. Kaya kung saang hotel man kayo nakabook, always ask if meron ba silang beach towel. So dalawa yung restaurant nila dito. Yung Mamma Mia na Italian restaurant and yung La Fiesta na Filipino restaurant. Tara, silipin natin tong Italian restaurant na Mamma Mia. O diba? Interior design pa lang mapapawaw ka na. At hindi mawawala, syempre, ang mga gelatos. Lipat naman tayo dito sa kanilang La Fiesta na Filipino restaurant. So meron silang lunch buffet, yung breakfast buffet, dito rin yung ginaganap. Pero skip muna natin yan. Diretso muna tayo doon sa may dagat. O diba, paglabas nyo pa lang, nasa station 2 na kayo kaagad, and marami na dyang mag-aalok ng water activities. Ito nga palang mga nakaharang dito, ang tawag nila dyan ay windbreaker. So usually kapag habagat season, nilalagay nila yan. Ah, sarap. Sir, buko sir. Buko. So yan, may nagbibenta ng buko. And ito na yung view nyo kaagad. And now, you can just lie down and relax today.
And if nauuhaw kayo, you can just request for a cup of water. So after a day in the beach, nasa harap lang ng dagat yung hotel nyo. And you can again relax sa loob ng room. Sobrang lapit, sobrang convenient. Good afternoon. And of course, convenience comes with a price. Kaya naman pagpipili ng hotel, always consider kung ano ba yung pangangailangan nyo. And then just check the budget. And of course, check the location. Syempre, kailangan nating maging wise pagdating sa budget, di ba? At kapag nasa Boracay ka, alam naman nating magastos talaga dito. Kaya naman yung aking tip number 4, pumili ng sulit na restaurant. Syempre, bago kayo umalis sa umaga sa hotel nyo, i-avail nyo yung free buffet breakfast nila. Ayan, so talagang magpapakabusog ka na para may energy ka para sa buong maghapon. Ayan no, inclusion na yan dun sa hotel room. And grabe yung mga food choices dito sa Mandarin Bay, para kang nag-Vikings araw-araw. At dahil libre nga ito, kailangan sulitin na natin yung ating breakfast. And sulit talaga kapag ka sa magandang hotel ka nag-book. Kasi sa panahon ngayon, hindi na natin alam kung uulan ba o aaraw. Kaya naman kahit sumamama ng panahon, basta't maganda ang room, amenities, at yung kabuuan ng hotel nyo, solve na kayo. And kapag super tipid mode na talaga kayo, syempre meron dyang Undocs, pero don't miss itong Jaspers. Meron sila dyang mga lutong bahay, and of course at a very affordable price. Marami pa ditong masasarap na mura lang, kagaya na lamang itong Back Beach Burger. So panoorin nyo yung isang video ko kung saan nag-burger review ako. And since budget na rin lang yung ating pinag-uusapan, we're now on our last part. Ang aking 5th tip, always track your budget. Buti na lang talaga, laging nire-record ni Mrs. lahat ng ginagastos namin. So kapag tinatrack mo yung budget, sure kayong may budget pa rin kayong matitira hanggang sa makauwi kayo. Boracay is always a fun place to be. Hindi nyo naman kailangan gumastos ng malaki para mag-enjoy kayo. So track your expenses and stick to your budget. And I'm sure, may enjoy nyo rin yung pagstay nyo sa Boracay. Kaya naman I hope this video is very helpful para sa mga first time na magpupunta sa Boracay, and even sa mga nalilito pa rin kung paano nga ba ang mga pasikot-sikot dito. So kung may tips ka pa para sa iba pang mga travelers gaya ko, just comment down below. And hope to see you on our next video.